at diretso ang tama ng araw sa tubig. Nakakatakot. Parang nilulusaw ang liwanag ng kadiliman sa ilalim ng Lake Bababu. Dahil bago sa akin ang ganitong underwater experience, hindi ko mapigilang mamangha sa aming mga nadadaanan. Iba yung itsura ng Lake Bababu, talagang very eerie yung ilalim niya kasi madilim, tapos maraming mga nakabagsak na punong kahoy, mabato. Ibang experience, ibang thrill, parang suspense. Hindi mo alam kung ano yung next na makikita mo dahil nga yung visibility is not that good. May nakasalubong din kaming kakaibang isda. Sabi ng mga taga roon, prehistoric daw ito o kapanahunan pa ng mga dinosaurs. It was a totally different feel from my other dives. Nakita kami ng mga malalaking isda. Pero for me, yung maganda dun sa ilalim ng Lake Bababu, yung mga rock formations. Hindi lang ang mga nadaanan naming bato ang nakamamangha sa Lake Bababu. Meron din ditong hollow climb. Ito ang lugar sa tubig kung saan naghahalo ang tubig alat at tubig tabang. Kapag malakas ang current o agos ng tubig, hindi agad makikita ang kaibahan nila. Pinapalabo kasi ng seawater ang tubig sa ilalim. Dahil hindi naman ako baguhang diver at curious talaga ako, malakas ang loob kong sumisid sa ilalim ng lawa. Wala akong hesitations o puntahan yung cave. I was very curious actually. Gusto ko talagang silipin yung loob ng cave. As long as it's safe, as long as hindi naman kami hinihigop masyado ng current, I was willing to go inside. Dahil nga mahirap yung visibility, hindi namin nahanap agad yung cave. Hinanap din ng guide namin yung marker nila kung saan nga yung entrance ng malaking cave. So finally nahanap na yung marker ng cave at nakita ko na yung entrance ng malaking cave. According sa mga experts, sa mga locals din, yun daw yung source ng salt water, doon ang gagaling. So konektado yung cave na yun sa dagat. At yun yung papasukin natin. Yung entrance ng cave, nakita ko kasi may pinakita sa aking pictures. Parang naiba yung entrance ng cave. Kasi pala, nagkaroon ng lindol doon sa area na yun at maaaring gumuho daw yung isang bahagi ng entrance ng cave. Kaya medyo mas lumiit siya ng konti than the photos. Siguro 2 tao, 2 divers ang kasya kung papasukin itong cave na ito. Malawak pa sa loob. At sobrang dilim na. Delikado ang pagpasok sa isang underwater cave. Dahil hindi pamilyar ang tao sa lugar na tulad ito, matinding pag-iingat ang kailangan. Dahil maraming pwedeng mangyari sa loob ng kuweba. Maaaring gumuho ito pag lumindol ulit. Maubusan kami ng hangin at ilaw. Mahigop kami ng agos. O kaya maipit kami sa masikip na lagusan. Kaya hindi para sa lahat ang cave diving. Ang cave diving kasi ibang klaseng course of diving yun eh. It's tech diving, it's a specific course na hindi para sa lahat ng tao.
Very technical siya at maraming dapat i-consider. Wala pa ako sa ganung level of diving, kaya hanggang doon lang ako sa entrance ng cave, sinilip ko lang. Sa patuloy naming pagsisid, may natuklasan kaming isa pang lagusan.